Alright, so good evening everyone. So ito magiging final performance test nyo sa akin for the fourth quarter. So gagamitan nyo tayo ng Microsoft Excel and the title is Finding the Mean, Variance, and Standard Deviation of a Frequency Distribution Table using Microsoft Excel. So ngayon pa lang, downloadan nyo na yung mga laptop at saka mga phones niyo ng Microsoft Excel. Then gamit tayo ng mga YouTube para mag-discover din the basic functions of Microsoft Excel. So, sa Microsoft Excel ninyo, pag in-open natin yan, ganito yung itsura niya. It is composed of infinitely many unlimited cells. Then, bawat cells natin is meron siyang corresponding locations. So, ito, para bawat columns natin are represented by letters and bawat rows naman natin is represented by numbers. Bawat square dyan, they are called cells. May mga kanya-kanya silang location. This is A1. This cell refers to A1. Ito naman, this cell refers to H5. So, ang unang gagawin natin is mag-enter muna tayo ng mga labels ng uh, frequency distribution natin. Pwede rin natin gawin muna, highlight natin, Control A, then is-enter natin lahat para lahat ng i-enter natin is um, centered lahat. So, dito sa A1 at saka B1 natin, pwede nyo silang pagsamahin using merge, cell merge. So, lagyan natin siya scores. Yan, math scores. Then dito, ang kailangan natin is mga lower. Sa A2, first na label natin is lower limits. Lower limits. Pwede rin natin siyang palakihin. Yan, para magkasya siya. Then we also have upper limits. So, ito yung mga nasa class interval natin. Alright. Lower limits and upper limits. For example, 46 to 45. So, ang lower limit natin is 46. Upper limit natin is 50. Ang class interval natin, meron tayong how many scores in each classes? 46, 47, 48, 49, 50. So, ang size natin, class size I is 5. Yan, 5 ang class size natin. Right? So, si 48 naman, tawag natin sa kanya is class mark. Yan. So, ang tawag natin sa kanya is class mark. The middle of each classes, ang tawag natin sa kanya is class mark. Then, we also need the column for frequency, F. Okay, then F, kailangan din natin ng column for class mark. Then, i-multiply natin sila, product. So, F times X, ibig sabihin, i-multiply lang natin mamaya yung mga values nila. And afterwards, pwede nyo ding ilagay dito, manually i-type natin mamaya si mean. Okay, para mas madali. Baka kasi, yan, mean. Lagay natin dyan si mean. Okay, mean, M. And afterwards, kailangan natin ng X minus mean. Pinanood nyo yung video, kailangan natin yan. Then we also need X minus mean squared. Paano natin gagawin yan mamaya? Squared. So, X minus mean, these are the distances of each class mark from the mean. Yung makukuha nating mean mamaya. Then, ito naman yung mga square. Square of the distances. Distances. Alright. Then, after ng square of the distances, product. Kailangan ulit natin ng product of shortcutin ko na of the squares and product of the frequency F and the square of the distances. Kahit hindi nyo na-type to off, tinype ko lang para sa sake of discussion mamaya. Alright, so product. So that is F times X minus mean squared. So, yan. Right. So, pwede rin natin silang in-close siguro kahit hanggang, check natin. Type muna natin. 46 minus 5, 41, 36, 31, 26, 21, 16, 11. So, hanggang 11 yung lower limits natin. Pwede natin siguro siyang lagyan ng box. Yan, borders. Other. Okay, then sa mga lower limits naman, upper limits naman natin, 45, 40, 30,
25, 30, 25, 20, and 15. Right. So, dito sa baba, pwede tayong maglagay dyan ng label. Pero yung label ninyo, huwag nyo i-type mismo dito sa part kung saan nyo ilalagay yung mga formula mamaya. So, dito kailangan natin ng n. Okay, kung ilan yung frequency natin, total ng frequency. Then, we also need n minus 1. Yan. Okay. Dito, kailangan din natin ng mamaya, maglagay tayo ng label dyan. So, mga frequencies natin, ano yung mga frequencies na meron tayo? Okay, double check ko lang. So, we have 2, 5, 8, 11, 7, 10, 4, and 3. So, yan mga frequencies na meron tayo. So, with that, we can now find, let us now try to find the mean, variance, and SD of this frequency distribution using Microsoft Excel. So, for now, lahat ng ginawa natin is we manually encoded our data, the labels, lower limit, upper limit, frequency, product of the square of the distances. Ito mga to, kahit hindi nyo na-type, itong mga to na lang, lower limits. Right? Then frequency, upper limits, and lower limits. So this time, mag-enter na tayo ng formula. So lahat ng formula sa Microsoft Excel, mag-start siya with an equals. Then, ito yung kung saan nyo gustong ilagay yung formula. So sa akin kasi, ang gusto ko is nasa baba ng frequency. So pinakamababa. So ang location nito is nasa C11. So sa C11, dyan ko ita-type or dyan ko hanapin yung total number of frequencies natin. So pag total, that is sum. SUM, parenthesis, then i-highlight nyo lang yung mga cells. So ang gagawin nitong formula to is i-add nyo lahat ng entries from C3 hanggang C10. Then pag in-enter lang natin, tama naman. Alright, so 50. Tama? 50. So, sa C11 natin, nandyan ngayon yung N natin. Okay, so we have a total of 50 frequencies. So, dito pwede nyo manually type na 49. Pero para mas maging dynamic naman siya, gamitin natin equals, okay, C50 minus 1. Oh, yan. So, it will also give us 49. So, ang location ni N natin, take note, is C11. Ang location ni N minus 1 is C12. Right. Then this time, paano ba natin mako-compute yung class mark which is 48? So parang gagawin natin dyan is lower limit plus upper limit, close nyo by parenthesis, then divided by, diba? Divided by 2. Yun yung formula para makuha yan. Okay? So ganun din ang gagawin natin dyan. Equals, ano yung location ni lower limit? A3. Pero kailangan natin siyang lagyan ng parenthesis. Alright? Plus, right, location naman ni upper limit which is B3. Close natin by parenthesis. Divide dito sa Excel is slash. Divided by 2. So, ang ibibigay sa atin is 48. Tama naman, 48. So, ang gawin natin, hindi na natin i-enter lahat yan. Nakikita nyo to. Sa cellphone, meron kayong i-click dyan na fill. Tapos, i-drag nyo lang yan. Siya nang bahala mo compute lahat ng class mark ng bawat class intervals natin. Right? And next, ganun din ang gagawin natin dito. F times X. So, we will just multiply the product of the frequency, or we will just get the product of the frequency and the class mark of each class interval. So, ang gawin natin, frequency is located at C3, asterisk ang times sa Microsoft Excel times 48. So, yan. C3 times D3, 96. Then, gagawin, drag natin pababa. So, nakuha na natin lahat ng products natin. So, dito tayo mag-enter mamaya ng summation. Tama? So, dito yung label natin, mean equals. Or mean, kung nailatan. Alright. So, ang mean natin, kailangan kong i-add lahat yan. So, ano pag-add? Diba? Sum, SUM, parenthesis. Then, i-highlight ko lang lahat yan. E3 to E10. From E3, tama naman, hanggang E10, yan ang so, ang total is 1,515. So, with that, pwede ko nang, or hindi pa pala siya mean. That is just the summation. EFX. EFX. That's, hindi pa siya product, that is the summation. Ang tawag natin dyan is summation. Right? And summation pala. My bad. Then this time dito sa baba, dyan natin lagay yung label for the mean. Paano kinocompute si mean? Kunin natin yung summation ng fx divided by n. Nasaan yung location ng n? Huwag niyong gamitin si n. Ito, ang location ni n is C11.
So E11 divided by C11. So we have a mean of 30.3. Pwede rin natin yung i-2 decimal. Yan. Hanapin nyo na lang saan yung 2 decimal. Sa laptop or sa computer kasi dito. Alright. So ang mean natin is 30.30. Pwede na natin yung lagyan ng kulay. Yan. Right? So yan yung magiging mean natin. Alright. So meron tayong mean. Anong gagawin yung mean natin? Pwede natin siyang ilagay dito. Pwedeng manually or pwedeng may type na manually 30.1. Sa akin kasi ginagawa ko is equals. Tapos ang location niya kasi is E12. So gawin ko na lang $sign E $sign 12. Okay, para ma-fix na siya yung ilalagay natin diyan. O, di ba? Kasi pag ang nilagay mo lang diyan is equals, yan. Pag dinag mo yan pababa, wala, hindi siya. Okay, susunod. So parang ang gamit ng $sign is para ma-fix na ito lang yung gagamitin natin as reference. So ulitin natin. So ang location niya is E12. So $sign po. E $sign 12. Okay, so 30.30. Tag natin pababa. So nandiyan na lahat. Okay, so that is our mean. Okay, bakit ko nilagay dyan? Okay, kasi dito, kukunin natin the distances. At pag distances ang pinag-uusapan, alright, ima-minus natin siya. Pero magkakaroon tayo ng negative na distances mamaya. That's why gagawin natin dyan is i-square natin yung mga distances para maging positive. So, okay lang na magkaroon muna tayo ng negative na distance this time. So, x, where is x? 48. Ang location niya is D3 minus. Okay, location naman ni mean is F3. Okay, so 17.70, drag lang natin pababa. Ayan, may mga negative distances tayo dito. So, pwede nating i-treat yan mamaya gamit yung squaring of the distances. Square the distances. So, again, ang formula natin, D3 sa x minus F3. Alright, next. So, meron tayong squaring the distances. Ang big sabihin ng squaring is multiplying it to itself. So, times natin G3 times, pwede ko rin manual na type G3 or pwede nyo i-click dyan sa box mismo or sa location mismo. So 313, drag natin pababa. So those are the square of our distances. Sandali, di ba? Using Microsoft Excel, if you will be manually doing it using your calculators, it will take yung mga nasa minutes then compared to 1 to 2 seconds na ginagawa natin. Then f times, ito na yung square of the distances natin. I-multiply lang natin dito sa frequency. So, square of the distances at saka frequency, yan ang i-multiply natin. So, equals, frequency is located at C3 times square of the distances, H3. Alright, so yan na. Drag lang natin pababa. Alright, that's it. So, meron na tayong product of the square of the distances. So, diyan, meron na rin tayo. Pwede natin kunin yung summation. So, EF times x minus mean squared. Okay, summation pa rin yan. Okay, so parang gagawin dyan. So, we have sum of, okay, parenthesis, from I3 to I10. So, ang sum natin is nasa, okay, 460.5. Okay, so pag meron tayong sum, gagawin na natin, pwede natin makompute si variance. So, para kinocompute si variance, so variance is summation, divided by, okay, so variance is equal to summation, okay, ito, summation na ito, divided by n minus 1. Okay, n minus 1. So, yan. So, ang gagawin natin equals, ano ba yung summation natin? Ayan, I11, that is the summation, divided by slash, nasan si n minus 1 natin? 49, which is located at C12. Alright, so ang variance natin, compress natin into 2 decimal, 82.87. Right? So, pag meron tayong variance, pwede rin natin i-compute si ST. Okay? So, variance is, standard deviation is equal to, ewan ko, pinabunaw nyo yung video, square root daw ng variance. So, is QRT. Formula natin dyan. Asan si variance? Ito. Yan. Square root of I12. So, ang standard deviation natin is, ayan,
9.10. Right? So again, yung formula ng variance natin, variance is equal to summation of yun, F times X minus M squared divided by N minus 1. Yan. Then S din naman is equal to square root. Square root of variance. Yan. So, square root natin is square root sa Excel is SQRT. Yan. So, yan yung mga kailangan natin. So, with this, we are done. Ito na yung natin, mga kailangan natin. Si variance, i-highlight natin with green. At si standard deviation, i-highlight natin with violet. Hindi, pangit yung violet. Orange. Yan. So, yan na. Meron na tayong standard deviation. So, interpret na lang natin yan. Pag may future studies kayo, at least mas madali nang mag-compute ng mean, variance, and standard deviation using Microsoft Excel. Even if your frequencies, pwede yung palit-palitan yan. Pwede yung gawin 10. Oops. Control A. Yan. Susunod na lahat yan. 10, 11, 12, 20, 100, 200, 150, 8, 14, and 9. Yan. Susunod lahat yan. Alright. So, nagiging dynamic ngayon yung formula natin. Alright. So, with that, that ends our video presentation for finding the mean, variance, and standard deviation using Microsoft Excel. And that's a wrap. Nice one.